Kaya nagsumikat yung Crispa Toyota dahil nga sa suntukan sa korte. Okay, okay. Parang ako yung nag-umpisa. Paano? Paano ikaw nagsimula? Pag tira nung foul shooter, siyempre, you going for the rebound, di ba? Binira ko. Si Rocha. Bang! Pag ganun Rocha, nakita ni si Soriano, sinuntok ni si Soriano. Ayun, rambol na, habulan na lang. Tapos nakita ko, si Mon Fernandez, palabas na ganun. Biglang, nasuntok ko si Mon, sorry, pero sinuntok ko si Mon? Oo. Yung pa yung picture na nakunan ng sa Daily Express eh. Ano lumabas sa picture? Yun. Ganun ka. Guys, narito tayo ngayon sa Pasig at ating pong kakausapin ang isa sa mga hinahangaang PBA legends. Walang iba kundi si Mr. Atoy Ko. Pag-uusapan natin ang, alam niyo na, rivalry between Crispa and Toyota. Makaka-relate dito mga batang 70s. Tutok lang kayo. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Hi, magandang umaga po. Sige. Sige, di ba nangagat yung asa? Ano ito mga nasa picture dito? Ito, picture ng mga kaibigan ng asawa ko. Mga best friend yan, si Menen, si Carol. Ito, Christmas picture namin, pamilya. At the other one, family ng asawa ko, sa Amerika yan. Sa Amerika. Lahat kayo nagpunta ng US? There was a time. And then, this one, mother niya, my mother-in-law, si Mary Ann. And the other one is, who are they? Mga kaibigan. Mga karilagan kaibigan. Ito naman kami. Ay, ikaw to? Nasa Thailand ba yan? Thailand yata kami. Bangkok. Sa Bangkok kami. Ito, this is my daughter, the eldest, and her partner, si Iris. Nasaan sila? Nasa Washington State. US. Yes. That's her graduation picture, si Christine. And this one, my wife and my daughter. Si Christine yan? Yeah, si Christine. Ito? This is Andre. That's the wife, Sarah. Si Andre ay pangilan mo? Pang bunso. Yan. Bunso. Nasaan sila ngayon? Si Andre is staying in BF. BF siya. Si Christine ang panganay sa mga babae? Nasa Washington. Sino itong dalawang to? That's my mother-in-law and the father-in-law. Picture ng parents ni Monet. With my mom. Wedding mo? Yeah, wedding day, 1980. Okay sa bigote para Mr. Suave Ngayon lang pumuti na kaya. Pati hair no? Bangs talaga no? Doon ka nakilala nga, no? Doon ako nakilala. Doon sa, tawag sa cut na yun? Yung gano'n? Apple? Apple hairstyle, no? Hindi na yun. And then we're happy to... This is my youngest apo. That's Mia. And this the second apo. That's Alpi. And we call him Achi. Si Achi. And that's the eldest apo. Ilang taon na ngayon yan? Si Mano is 6 years old. Mano. Si Mano. Galing. That's magkapatid, sister-in-law, and kaibigan si Bobby Ongkiko. Pangilang anak mo to? Kamukha mo to Second son. That's si Port kanina. Yung sa siya ba yun? bistro. Parang moreno siya dito
And the other one, si France. That's it. Guys, kasama na natin ang isang PBA legend, Mr. Atoy Ko in the house. In his house. Welcome to my small house. The last time na nakita ko kayo, I think nagkita tayo sa isang mall. Ano ka pa? Konsehal ka pa ng Pasig. So ngayon, hindi ka na ba active sa politics? No more. Actually, I think natatandaan ko nagkita tayo sa wedding ni Beauty Gonzales. Oo. Kay Norman and Beauty. At that time, nasa politics ka ba ron o wala na? Wala na. At that time, retired na rin sa politics. Kaya ako napasok naman dun sa cinema uli. Kasi nag-guest, natalo na ako sa bilang konsehal. Tapos, I was invited to judge dun sa Showtime. Then, from Showtime, may nag-offer sa akin if like to make a movie sa ABS. May Amnesia Girl. Tapos, sabi, ang role ko, tatay ako ni John Lloyd. Sabi ko, ha? Malaking mata si John Lloyd. Ako, singkit. Hindi, pwede yan. Pwede gawang paraan. Nagagawang paraan yan. Sige, kaya tinanggap ko. Nung tinanggap ko yun, just fun. Kasi, tapos nagtuloy-tuloy, nagkaroon ako mga teleserye, Maria del Barrio, mga naka-apat na teleserye ako. Kaya yun si Beauty, parang anak-anakan ko sa isang teleserye. Before pa ako mag-politics, nung nag-retired ako ng PBA noong 1988, 90, sumama ako kay Philip Salvador, gumawa ka ng mga action. At that time, uso pa action movie. From Philip Salvador, nirecommenda niya ako kay Rudy Fernandez, kay Bong Revilla. Wow, action Actually, pinaka-proud ako nung nakasama ko si Mandolpi. Oo, doon kita naalala eh. Sabi ko nga eh. Kasi parang comedy. I like that eh. Ako yung sinabit na pag tinuro, nagkaroon ako ahas sa dibdib, imakakit ako, gano'n. Saka parang, sabi ko, proud ka kasi nakasama mo yung king. The king of comedy, no? The king, di ba? Parang proud ako. Saka doon ko mo nakilala na si Mandolfi, napakabait na tao, tahimik. Sa movie, makikita, di ba? Makulit. Kasi pero sa totoo, napakabait. Galing. Kaya sa proud ako na nakasama. Saan mo siya nakasama? Movies or TV? Abracadabra, movie. Naglalaro pa ako, madalas akong nag-guest sa John and Marcia, Palibasa, Lalaki. Kaya na-associate kita kay Dolphy. Madalas. Ano yung una-una mong nilabasan na showbiz, no? Anong una-unang project mo sa showbiz? Uhaw na Bulaklak Part 2. Ano yun? Ano yung Uhaw na Bulaklak? Sexy movie. Nag-sexy ka? First movie. Nag-sexy ka? Sexy movie. Sexy movie, really. Okay. With Alona Alegre. Kasi part 2 na yun eh. Parang yun part 2 is istorya, apat na istorya ng magpa-partner. Pero sexy movie. I have a shot na nakadapa ako, totally naked. Okay. Tapos? I'm not ashamed to say that. Kasi ginawa ko yun eh. Di ba? Pero I was 20. Bagets ka pa noon. Bagets pa ako. 24. Ano yung love scene yun? Yeah, love scene. Si Alona, rin? Ubad din? Kasi at that time, girlfriend ko naman siya eh. Talaga? Girlfriend ko. Okay. For a while. But that was before my wife. Naman. For a while. Kasi for 3 years, more than 3 years kaming kasama. And then, we got offered to do a movie. Yun. So parang medyo realistic yung mga scenes nyo. Mag-girlfriend naman, boyfriend kayo. Parang mas kaya kong gawin kasi at home ako. Baka kung sa iba na hindi mo kakilala, baka, di ba? Kasi yun, at home ka. Kasi parang nag-guide ka. Kasi she's an actress, di ba? So yun ang una mong ginawa na movie. Kamusta naman ang naging outcome ng movie na yun? Paano pagtanggap ng mga tao doon? Wow! Sikat na sikat yung puno na puno daw sinihan. After 4 days,
tinanggal sa sinihan. Bakit? Ayaw ko. Sobrang bold, gano'n. Sobrang bold. Pero Imagine guys, ngayon lang natin nalaman to, bold actor. Wala naman frontal aesthetic, wala naman. Pero naman, nung mga panahon na yun, pakita mo yung likod mo Daring na yun. Wala naman talaga Yung makikita, nasa submerged kami sa tanay yun, sa tubig. Pero nakayakap lang kayo, nagaganon. Pero wala kang makikita. Pero nung araw, siguro... shocking na yun. Kasi at that time, ang mas uso, yung mga wet scene lang, di ba? Mga naliligo, si Elizabeth Oropesa, si ganito, mga wet. Nakagawa ka pa ng bold movies after that? No more. My first and my last. My first and my last. Kamusta yung feedback sa mga kaibigan mo? Hindi ka ba niloloko? Niloloko, siyempre. Mag-actor. Niloloko. Pero wala, okay. Kasi kailangan tanggap ka di ba? Dahil ginawa ko Ano next movie mo after nun? After that, I did, kami nila Andy po, Pamilya Di Magiba. Player kami, si Abe King, si Plas Ilorde, si Paquito Diaz. Para 7 kami magkakapatid. So parang papunta na sa action yung mga movies na ginagawa mo noon. Pamilya Di Magiba. Tapos nag-retired na ako. Napunta na ako kay Philip Salvador. Pero in between that, marami akong guesting sa mga... Kasi pag sikat ka, kay Ninyo Mulak na at that time, sumisikat si Ninyo Mulak. Bata pa siya, no? Oo, nakasama rin ako dun sa mga movies niya. Basta mostly supporting yung roles mo. Wala kang naging parang ikaw yung starring role. Parang yun. And while you're doing this, I still play basketball. You still play basketball. Sige, pag-usapan muna natin yung basketball. Paano ka napasok sa basketball? Bata ka pa ba? Nagba-basketball ka na? Bata pa ako. Ever since na I can remember, bata pa ako sa kapitbahay namin. Mayaman yung kapitbahay namin sa taas ng second floor niya. Mayroong basketball court na maliit na bola. Gusto ko ng basketball. Hanggang doon, na-disgrasya ako, kaya nakomang ako. Komang yan. Gumanong kasi ito nadiin ko, nataliso to, nadiin ko, nakomang. Sa probinsya, hilot-hilot lang. Kaya hindi na wala, nakagano na. Kaya nangyari, actually, kaliwete ako Julius I write with my left, I eat with my left. When I was young, siyempre left. Pero nung kasi hindi ko na ma-direct sa liwa nag-aral ako ng kanan. Pero humusay ako. Kasi mas magaling akong drumibol sa kaliwa. Kasi kaliwa. Pag ganun mo pa, pag ganun ng tao, pag ganun ko rin, galing ko rin, sinute. Basta gusto ko lamang laro. Every time I play basketball, nakakalimutan ko lahat. Gusto ko yun. And then, siyempre sa probinsya, wala naman talagang coach na sa school team, may isang coach na hindi pa talagang coach, teacher lang, nagtuturo ng parang sa team ng eskwelahan. Ano nakikita ko sa kanila, gaya-gaya lang ako. Maski na hindi ako kasali, sasali ako, wala akong pakialam, sasali ako. Kasi nung araw, let's say, undribbling skill lang is lalagyan na lang ng cone. Wala pang cone, silya. Kaliwa, kanan, kaliwa. Yun. Wala pa yun, ganun na ginagawa ngayon ng mga bata. Di ba? Kaya, and then, pagdating ng naging third year high school, lumipat ako ng Manila, Philippine Cultural High School. My dad is a Chinese sa school namin, meron na Chinese curriculum and English curriculum. Pag sa Chinese, pagdating mong third year high school, graduate ka na. Pero that is junior high. Walang senior high sa DAET, sa Camarines Norte. Then we have to come to Manila. Nag-aral ko dito sa Philippine Cultural. Doon ako nag-senior high ng 3 years again na senior high school naman. And then kaya dito na rin ako inabot ng 4th year high school. Nag-graduate sa Filipino curriculum.
nung naglalaro ko, nung bata po, ang bola ko nanggagaling dito, paakyat, sinushoot kasi para mabigat. Yan. Ang ginawa nung coach, nilipat niya dito sa taas. Kasi yun ang tamang form. Siguro for a month, I'm not allowed to shoot in the goal. I only facing the wall. Sa wall lang. Wall. For 1 hour na. Ganun ka lang. Wall. Pagbalik, doon nakita niyang gaba. Tapos saka lang niya ako pre-practice sa may goal na. From 30, mga 150 shots yun. Mga 2 beses. Yun umpisa, di ko ma-feel na kung masushoot. Pero umabot yung point na pag alis pala ng bola sa kamay ko, alam ko shoot. Umabot ako dun. Saka pa practice. Saka ka practice. Pag alis pala ng bola, Alam mo na. Alam ko na yun. At alam ko naman parang hindi papasok. Papasok ako sa loob just to get the offensive rebound. And pag alam ko naman na pasok na, ay makikita mo bumabalik na ako sa depensa. Kaya maski na umabot doon sa PBA na ako yung pagtira ko, lumalayas na ako, alam na nila, pasok yun. Naging trademark sa akin yun. And then doon sa high school, na-train ako, tapos nag-join ako sa isang Chinese commercial league. Train. Hanggang nung nag-graduate na ako ng high school, I went to Mapua. In-enroll ako ng isang uncle ko na nag-aaral din siya sa Mapua. In-enroll niya ako sa mechanical engineering. Pero pag sa Mapua, first and second year, they call it general engineering. Wala pang ano talaga. Bagets pa ako, siguro mga, lang ako doon, 19? Practice nung team na yun, sa Mapua kami nagpa-practice. May nakatunog na taga-chemical engineering na nag-aaral ako sa Mapua. During the practice, nilapitan niya ako, tinanong niya ako, di ba nag-aaral ka dito? Opo, ako mechanical po ang kinukuha ko. Gusto mo maglaro ng intramural sa chemical engineering? Hindi, mechanical nga ako eh. Hindi, kami na bahala. Second sem, nilipat nila ako chemical engineering. Pinacheck na lang. Okay. Pag re-enroll, ginawang chemical. And then, naglaro ako ng intramural for 2 years. Ano yung varsity ba ang tawag dyan? Hindi. Intramural pa. Intramural lang. Ayun parang team of chemical engineering, team of mechanical, team of civil, team of electrical, marami mga... 2 years ako naglaro, 2 years kaming champion. At 2 years akong laging highest pointer dun. Kasi kagaling sabi ko, galing ako dun sa training na gano'n. May score ako doon 30, 40 eh. Pero, hindi ako kinakausap ng Mapua, ng coaching staff ng Mapua. Pero at that time, nanonood ako ng practices ng Mapua, na sila Trajano, sila mga mas matatanda. Parang, ang payat-payat ko nung siguro mga 155 lang ako. Wow. Kaya ko ba ito na pag nakikita ko sila, parang masyadong physical, di ba? Pero, wala lang. Walang kumakausap. Then, biglang may isang Tagalasal player, si Julian Lim. Nakalaro ko siya sa Chinese NC. And he was playing for Lasal already. Sabi niya, gusto mong maglaro sa Lasal? Siyempre, gusto ko mag-basketball di ba? In-opera na ko And then, sako, bakit hindi? Sige. Practice ng Lasal, pumunta ako. Pinakilala ko sa mga players. Ang tawag na nga sa akin dun, Port. Kasi Fortunato, hindi Maato yung Port. Practice. I even played dream game, tawag din exhibition game, Lasal Ateneo. I was nagamit ako, sandali lang, dahil bago lang ako, hindi pa talaga ako doon no?
Nung nalaman na ng Mapua, si Atoy ko, Naglalaro, nagpa-practice sa Lasal. Tapos ang ginawa nun, yung coach ko sa chemical engineering, na siya naman ang assistant din ng chemical engineering, kinausap ako. Kasi parang siya, Mr. Limo ako, tatay-tatayan ko sa eskwela yun kinausap ako, ay, bakit dito ka na lang? Sa Mapua? Sa Mapua, huwag ka na lumipat doon. Ako, kinukuha ako doon Dito, hindi naman ako kinukuha. Dito ka na lang. Ako na bahala. Kasi pati yung mga ibang teammates mo sa chemical engineering, makakasama mo sa school team, sa Cardinals. And then, yun, hindi na ako, sinabi ko sa Lasal, dito na lang ako sa Mapua. And then, first time ko naglaro sa NC, ng 1970, nakakayaman, pero proud ako sabihin, MVP ako. First year ko. Wow. Actually, hindi pa uso ang rookie MVP noon Ako na dapat ang rookie MVP noon dahil first time ko maglaro sa NC. Nag-MVP ako MVP ka na. Tapos second year ko, MVP uli ako. Back to back. Yun sa third, hindi ko nakuha. Kasi iba na yung coach ko nung dati yung first and second year ko, ang coach ko si Mr. Amang Lopez. Ang yun sa third year, si Mr. Liwanag naging coach, parang hindi na maganda yung pagkaintindihan namin Hindi kayo okay. After that, hindi ako dapat, I still have one more year to play sa NC. Hindi na ako, nag-crispa na ako. Ayun, paano ka napunta ng crispa? Si Amang Lopez, nung MVP na ako, ang dami nang nag-ano sa akin nag-recruit. Ilang taong ka nito? 21. Nag-aaral ka pa niyan? Opo. Nung kinuha ka sa crispa? Nag-aaral ka pa noon. Tapos, actually, bago ako nakausap ng crispa, kausap ko si Meralco. Binigyan ako ng bag of uniforms, practice uniform. Tapos, yun. Para siya ang unang kumausap sa akin si Don Manolo. Nag-practice lahat ako doon once. Tapos nung nalaman na naman ng Crispa, si Amang Lopez, yung coach ko sa Mapua, kaibigan si Mr. Danny Floro ng Crispa. Ay kaya dinala ko Mr. Lopez kay Danny Floro. Pagdating doon, dito ka na lang. Ako, boss, nabigyan ako ng 200 pesos doon sa practice uniform. Hindi, ako kami na bahala doon. Sabi niya ganun. Parang, tuwan-tuwan ako doon, 200 pesos Tapos, pero naglalaro po ako Mapua. Nung nagkausap, natapos kami, binigyan ako kotse na. Ng? Crispa. Ford Escort. Una, namili kami, Volkswagen, di ba, yung Beetle. Ayaw nung binibilan na ng Beatles, ayaw niyang hulugan kasi siya paying cash. Hindi, hulugan gusto ni Mr. Floro. Kaya napunta ko sa Ford, dito sa Mantrade, sa may Pasong Tamo. Nung araw, nandiyan yung Ford Magkano yung noon? Volkswagen noon? Only 14,000. 14 lang? Tapos yung Ford? 21,000. Mas mahal? Mas hulugan mahal. nga lang? Hulugan. Okay. Yun ang naging coach. Kaya nasa school pa ako, may kotse na ako. Wow, sikat ka na talaga, Sabi nga ni Amang Lopez, ni Mr. Amang Lopez, Atoy, house and lot ang kunin mo, hingin mo. Hindi, ayoko, gusto ko kotse. Mali. Bagets no? Bagets. Di ba, bagets, di ba? Bagets. Kasi yung naglalaro ko ng Mapua, nakikisakay lang ako kay Ronald Canent, na teammate ko. Siya may kotse na siyang parang Vauxhall ba yun na kotse? Nakikisakay na ako sa kanya. Kasi going to NCAA sa Ateneo, at that time, nakatira ako sa Recto. Kaya from Recto, sasakay ako ng yung Marikina bus. Yun, nakabus. Pero bandang huli, yun unang taon. Yung second taon, medyo nakikilala na ako. Sinasama na ako nung teammate ko. Doon sinusundo ako. Kaya
kotse. Kaya nung inopera ng kotse, Kagat na, kotse bahay, kotse. Ay, baliw. Sino mga teammates mo sa Crispa noon? When I get into Crispa, ako ang pang 12 man yata ako. Andun si Danny Florencio, Adornado, Katz, Picache, Alcantara, Soriano, Gianni Revilla, Abarientos, yung haba-haba, si De Leon, si Jun Papa, sandali. Yun. Anong position mo sa game? Ikaw ang? Guardia. Guard. Pero, nung naglaro na ako ng Mikaa sa Crispa, is barely used. Kasi, isipin mo ang pangalan doon. Adornado, Florencio, Pacat, di ba? Franco pa pala, si Ray Franco. Kaya naging katandem ko si Franco pag gwardiya. Kasi nung araw naman, hindi naman 1, 2, 3, 4, 5 ang tawagan eh. Basta 2 gwardiya, isang sentro, 2 forward. Ngayon, specific na eh, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Kaya yun, usually, pag ginagamit ako ni Baby Dalupan at that time, bago ako taga-gwardiya ng mga magagaling shoot. Ako gumagwardya kay nasirang Sisu Bernardo, yung Olympian. Basta ako gumagwardya sa lahat ng mga shooter. Ako ginawa. Hindi nila ako ini-expect ng coach na mag-score. Pero, kaya okay lang kung ang sabihin ng coach. And then, nung 73, nagkaroon ng konting aberya sa Crispa, nawala yung mga veterano at naiwan kaming mga bata. Bagong recruit na lang sila Pabiosa, Philip, Hubalde, Gidaben. Mga bago yung mga yan. Mga bago na wala na yung mga iba. Mga senior. And then, at that time, naging kakampi ko pa si Adornado. 73, 74, nag-Philippine team pa ako. 74, Tehran, Iran, Asian Game. Tapos noon, Philippine team pa rin, punta kami New Zealand, sa Australia. Kaya noong 1975, yung pinanganak ang PBA, wala pa si Atoy ko, si Hubalde, Adornado, Philip Cesar, Gidaben. Sa team ng Crispa, there's another team na represented Crispa doon sa opening ng PBA kasi we were still in the Philippine team. Kaya pagkatapos ng Philippine team, pagpasok namin ng second conference na ng PBA. And then at that time, ang pinaka-ganador talaga namin si Adornado. Kasi talagang galing napakahusay ng kamay doon eh. Pero nananalo kami. Pero first conference ng PBA, Toyota nanalo. Second conference, Toyota. Third conference, naagaw namin. Tapos 1976, nakuha namin yung first Grand Slam. Yung Grand Slam, yung 3 conferences nakuha namin. Tapos 1977, first and second conference, Crispa. Tapos yung third conference, Wrangler ba? Kalimutan ko na eh. Pero, kaya ako, nung nasa Crispa, during that time na 76 yata yun, na-injured si Adornado. Usually si Adornado ang highest pointer sa amin. Na-injured. Then, nung na-injured siya, somebody has to take the place. I was able to take the place. Kaya, fortunately, ako yung unang-unang 5,000 points sa PBA. Mali. Doon mo napakita yung skill mo talaga. Nung binigyan ka na ng chance. And then, saka wala pang 3-point shot nung araw. It's all 2 points. Tapos, wala pa noon? Wala pa. 2 points. And then, pagdating ng 79, na MVP ako, saka nakuha ko yun 10,000 points din. Ako rin ang unang first 10,000 points. Kasi buhaya ako eh. Ayaw mo na, ayaw mo bigay bola. Sa'yo na lahat. Kaya pala sikat na sikat ka noon, noong mga panahon na yun. Kasi at that time, pag kasikatan ng Crispa Toyota, makikita mo sa dyaryo,
ang mukha ko at mukha ni Jaworski. Ayun, tama. Kayong dalawa. Julius, ang ano ko yun parang karangalan ko yun. Ako yung mukha ng Chris Pasha, mukha Correct. ng Toyota. Pag naglalaban ba kayo, ano kayong dalawa? Magka-match kayo ni Joe? Kayo nagbabantay sa isa't Mas isa? magaling ako, umiscore lang sa kanya. Ah! Pero kasi we have a different role eh. I'm more on a shooter. Kaya pero most of the time, siya rin ang nagdidepensa sa akin. Pero sa tagal namin lagi magkalaban, alam ko na kung paano ko siya i-scorean. Kasi si Jaworski, magaling siya tumampal sa baba. Huwag mo i-ano yung bola mo sa kanya, iharap ka sa baba. Ang galing niyang tumampal. Kukunin niya yan. Kaya ako, pag tumakang bola, nandito na yung bola ko, nakatago na. Kasi nakatago man ako, naiaangat ko yun eh. Pero once naiangat mo yun, Shoot na yun. hindi, malamang shoot. Pero si Jaworski, hindi siya tatalon para supalpalin ka. Iilangin ka sa baba. Ilalabas yung paa niya. Parang fake. Gaganin ka. Parang iilangin ka lang. Pero hindi siya So alam mo yun? Alam ko yun. Kaya pag once nandun na ako, wala na akong Wala na. Kahit gumanong pa siya, wala na. Basta ang concentration ko, isushoot ko na yung bola. Hindi pa rin role. Si Jaworski is more on the court general. Tawag namin nung araw. Siya ang Leader ng siya. team. Ako naman, paminsan-minsan lead, pero most of the time, pag nagdual ang function mo, nawawala isa eh. Kailangan, kung gusto mo scorer ka lang, you have to concentrate on that. Kaya, more on scorer ako eh. Kaya nga ako yung unang-unang nakarating ng 5, saka unang-unang nakarating ng 10,000 points. Pero, kung hindi na-injured si Bogs, I can say Bogs will get that first. Si Bogs is really good. Saka hindi ka rin masyado mapapansin pag nandun si Bogs. Kasi si Bogs score ng 20 plus, ako score ng 18, 16. Second ka lang sa kanya. Walang mga nangyayaring awayan? Yung napapasuntukan ka ba sa court? Meron yan. Kaya nagsumikat yung Crispa Toyota dahil nga sa suntukan sa court. Okay. Hindi. There's several times na siguro mga 3 beses yung nagkasuntukan. Pero ang isang hindi ko makakalimutan, parang ako yung nag-umpisa. Paano? Paano ikaw nagsimula? Habang pumapaulset yun, nakita ko si Tirsucus III sa ilalim. Sabi ko, Tipo, panoorin mo ako. Katarantan. Pag tira nung foul shooter, siyempre, you going for the rebound, di ba? Binira ko. Si Rocha. Pag ganun Rocha, nakita ni si Soriano, sinuntok ni si Soriano. Ayun, rambol na, habulan na naman. Kagulo. Another time na natatandaan ko, yung huling-huli is tapos na ang laro. Nanalo na kami. From behind, nanalo kami. Ako, isa sa huling pumapasok ng dugout eh. Sa Araneta, may steel gate yun eh. Ang sila Soriano, si Ray Franco, nandoon na sa loob, saka nakasabay yata nila si Jaworski. Ang chismis, nagkaroon ng kantyawan doon sa loob. O akala nyo, mananalo kayo, no? Hanggang nagkaroon ng away din sa loob. Hindi ko nakita, kaya yun lang ang dating sa akin. Nagkasuntukan, di ba? Palabas na ganun. Kami naman, ako, si Coach Baby Dalupa, papasok na gano'n. Nakulat ako doon. Tapos nakita ko, si Mon Fernandez, palabas na gano'n. Biglang, nasuntok ko si Mon. Sorry, pero sinuntok ko si Mon? Oo. Ano ba? Taka mo na, sila yung mainit sa loob eh. Bakit nasuntok mo? Nagkakagulo na eh. Yung pa yung picture na nakunan ng sa Daily Express eh. Ano lumabas sa picture? Yun. Ganun ka. Naalala ko, may practice kami going sa hapon sa Araneta. May dumating na Metrocom. Sabi, iniimbitahan kami sa Camp Crame sa Metrocom. Wala, Metrocom. Martial law eh. Sama.
Duloy kami yung Camp Crame. Pagdating namin din, dumating na rin mga taga-Toyota. Then dito, long table, kami sa one side, sa other side yung Toyota. Ayan, Si Jawon, nandun rin. nandun din. Saka si Ramon. Oo, nandun. Lahat kami. Kasi... Buong team, ha? Lahat na Hindi pwedeng. Napulis kayo. Tapos? Dumating si General Olivas. Oo. Mali ang ginagawa niya. Alam ba, pinanunod kayo ng mga bata, di ba? Ang makikita, nag-aaway kayo, hindi kayo nagiging magandang ehemplo. Gusto ba niyong ipakulong ko kayong lahat? Sabi, gusto nyo pakulong ko kayong lahat. Nung siya ipakulong, yung mga plebe lang, pero hindi na napangisi, hindi tawa. Akala na-open si Mr. Olivas, si General Olivas, nakala pinagtawanan namin siya. Pinagtawanan, Book them! Oh my God! Tapos? Dumating, mga 6 na makinilya. Lahat kami, picture. Pinitsura kayo? Oo. Yung parang gilid, gano'n, no? Hindi. Wala gano'n. Wala. Ano lang, fingerprint. Tapos noon, sinakay kami sa Metro Combas, dinala kami sa Port Bonifacio. Kinulong kami hanggang alas 4 ng madaling araw. From what time to what time? From 6 o'clock siguro, 5 o'clock. Ng gabi? Oo. Hanggang 4 a.m.? Parang overnight? Pero kasi, kaya siguro napalabas kami. Siyempre, people are outside are talking to General Olivas. Balitado na. Di ba? Tapos... Saan kayo nakakulong? Mga kasama kayo? Oo. Anong ginagawa nyo habang nandun kayo? Wala. Isang section, nandun doon sila sa isang sulok. Kami sa isang Hindi kayo nag-uusap-usap? Hindi rin. Kaway pa rin, Tapos, kami naman, nagbaon kaming nagpadala kami ng kumot, unan, sa baraha, para may... Hindi bawal pala baraha, kinumpis ka lahat. Tapos pero, ang kasarapan, nasa kulungan kami, ang dumating ng pagkain sa amin, galing sa Casa Marcos. Bakit? Padala ni Mr. Danny Floro. Kasi dinner time di ba? Social kami, Marcos. Sa Marcos. Hindi ko lang alam kung anong pagkain ng Toyota. Pero sabi nga ni ni Coach Sunny Jaworski, dapat dati hindi ginagawa ito. Dapat tayo. Wala paano? So bakit kayo pinakawala? Dahil nga pinag-uusapan na? Hindi, siguro, somebody up in the PBA di ba? Nagpapanik na siguro sila, no? Si Marcelo, may connect naman din sila hanggang taas di ba? Yung PBA, kasi during Marcos. Pastime na mga mga tao yan noon Favorite pastime yan. Hindi pwedeng mawala. 4 o'clock, sabi ng yung gwardiya doon, pwede na kayong umalis, lumabas. Walang gumagalaw. Gusto ba, ayaw pa nyo? Gusto nyo ikukulong ko namin uli kayo? Hindi, pwede na lang lumabas. Pwede na. Puta, bit-bit na kami lahat ng kanyang gamit. Sinakay uli kami sa bus, dinala kami uli sa Camp Crame. Pumirma lang kami ng waiver doon na wala namang hindi kami sinaktan o something like that. Kaya mula noon, pag Crispa Toyota ang laro, makina full pack ang Araneta Coliseum. Hindi na nag-away? Hindi na. Hanggang, friendly na. Hanggang from 1975 to 1982 yata. 82 yata nag-disband ang Toyota Kami 84. Tapos yung 84 nag-disband ang Crispa, all the Crispa players were distributed to different teams. Bakit? Bakit nagkagano? Parang at that time nakikialam si Mr. Tommy Manotok Parang they like to to balance all the teams. Kasi nga pag kinuha mo yung buong team ng Crispa, parang malakas ka na naman uli, di ba? Paano yung ibang team? Kaya parang kinalat kayo? Kinalat kami. Napunta ako ng Manila Beer for 2 years and then 2 years sa Great Taste and then nag-retired na ako. Nung nag-retired ako, nagpelikula ako kay Philip Salvador. That was it. Pero... Mista! Ang hirap sa inyo. Masyado kayo mababagal. Kuya, nakikita namin kayo. Alam namin kayang-kaya nyo.
Basta, matutuwa si General Montalban yan. O kaya accomplishment nyo. No. Mamaya, gagawin ng major yan. Pero sa basketball, I think at that time, we are the winningest team. Kailan man winningest team ang San Miguel ngayon? They have been there for 40 years, di ba? Kami, we've been there for what? Less than 10 years, increase pa. But we have the 13 championship. Napunta na si Jaworski sa di ba Gilbis na ba siya? Pero doon na nag-uumpisa. Pero pawala na rin kami. Those were the glory days, no? Napakinggan niyo na ba ang daing ng mga api? Hindi niyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalad. Sa Kongreso, ACT-CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. ACT-CIS ang boses ng inaapi! Natago mo pa yon yung mga ano mo, yung mga Wala uniform na. mo, yung mga, Actually, mga trophy mo. hindi naman ko alam na ganun pala yun. Dapat pala tinatago mo yun. When we doing the movie with Philip Salvador sa Nueva Ecija, yun masahol pa sa hayop. Siguro I brought 3 balikbayan box of uniforms. Ng Crispa? Yes, ng Crispa. I distributed it to all the tao there, mga sa mga crew. Mga crew, binigyan mo lang. Binigay ko sa kanya. Kung alam ko, di tinago ko. may value na yan. May value pala. Ito lang, I kept this one kasi that was given to me 1976. Yun ang parang, kasi sa year-end, they call you Mr. Basketball. Parang, I'm the best basketball at this year. Ayan, yun yung malakas maganda award. Yan. Sino nagbigay niyan? Anong body? It's, parang yun ng Philippine Sports Association. Sports Writers Association. Si Malakas. And this one is my Hall of Fame na Hall of Fame from the Philippine Basketball Association, PBA. 2005, 28 of May. 2000. Sadly, hindi mo na natago yung mga jerseys, jerseys, yung mga ball mo na, di ba, yung may commemorative ball. I have my 5,000 balls and the 10,000 balls. Hiniram ng PBA, kasi there was parang anniversary ng PBA, dinala sa mga mall. And then, I do not know what happened. Sabi nila, nasira o na-flood na hindi na nibalik sa akin. And then, up to now, sabi namin, you have to make a replica or anything natin. Wala na, hindi na pinansin. Sayang, ano? Dati nga, PBA, kung yung kami, dati, parang, pag nanood yung PBA, hindi kami nabibigyan ng pahalaga, yung mga retired. Recently na lang, kasi mas okay na kay Marshall eh. Kasi pag nanonood kami yung ex-PBA players, nabibigyan kami magandang upuan na we are given the due respect. Dati parang minsan nakanood ka lang ng basketball, nakatayo ka, wala ka upuan. Kung sino-sino celebrity doon na nakaupo sa harap, na hindi naman nakapag-contribute yun. Kami nag-contribute dun sa PBA. Pero ngayon, okay na. Naayos namin. Kasi isa ako sa maingay na tama naman yun. Kasi like in the NBA, di ba, yung mga pag may all-star game, ang NBA, pag imbitado nila lahat mga former NBA players, and then kino-close up pa ng camera. Ayan, si Abdul Jabbar, ganito yan. Si Julius Erving, si ganyan, si Mike. Di ba? At least alam. Dito, mga nakaraan, so many years ago, wala Nothing. Para sabi namin, it's nice to look back. Tama. Pinapresent muli sa tao para nalalaman ng tao yung history. Ano nangyayari. So wala ka rin isa na itago na jersey? Wala talaga. Wala. Kahit shoes, wala rin? Wala talaga. Pinabigay lahat. Pinabigay. Pinabigay. Parang, wala. Ngayon na lang naman kasi parang lumabas doon na... Ba't si Michael Jordan natago niya? Hindi. Umabot.
umabot kasi si George, later part. Later pa ba yun? 80s siya eh, no? 80s, no? Earlier ako kay Michael Jordan. Kaya nga sabi ko, nakilala ko, yun sa patented shots ko na paid away shots. Na Michael Jordan. Ngayon, in-apply ni Michael Jordan. Pero sabi ko biro ko lang naman. Ginaya lang ako ni Michael Jordan. Paano yung fade away? Anong style doon? Kasi yung fade away, pag turn around ko, you really paid. Shoot ka. Paatras ka. Tatalikod ka muna. Atras ka, pas gano'n. Ginagawa mo na yun noon? Ginagawa ko yun. Kasi yun, nangyari lang yun during sa isang practice sa Mapua. Aksidente lang. May humarang, tinalikod ko. Tinanong ko, bakit? Na-shoot. Oo. Pwede pala. Kaya, pinactice ko na Kaya naging trademark mo rin yun, yung fade away na yun? Naging trademark. Ako yung unang-una. See? Diba? Nauna ka kang MJ. Yung tinawag ko kong fortune cookie dahil naman nun sa Youth Games, Asian Youth Games, si Dick Edelponso, ang sportcaster nun, tinawag niya, doon naman sumikat yung fortune cookie. Tinawag niya akong fortune cookie. Dahil? Kasi Fortunato yung pangalan ko Okay. Sa Boko. Kaya pinagdugtong na fortune cookie. Pero still, atoy ko pa rin. Saka marami ka rin endorsements noon, di ba? Wala. Wala ka Hindi endorsement? Hindi uso. Hindi ka ba yung Ang babarat. Akala ko naman marami ka. Una, hindi, ito, kwento. May isang brand ng shoes. Isuot ko daw. Sabi ko, sige, susuot ko. Magkano bibigay mo? 10,000, hinihingi ko. Ayaw ibigay. Ayaw ibigay, 10,000. Bakit? Ayaw, sabi niya, suot mo na yan. Sige, makakapareha mo sila Larry Bird, sila, di ba? Converse yan, Yun ang sinusuot nila. Ayaw bayaran, hindi ayaw. Sisikat pa daw ako. Sabi ko, kaya mo ko kinukuha, sikat na ako. Pero ang pinaka ginawa kong commercial na binayaran ako na maganda is Toshiba TV. Sa Sure Shot na tayo TV. Yun iba naman din. Actually, up to now, ang pangarap ko, malagay ako sa billboard sa EDSA. Pangarap mo pa lang yun? Hindi mo pa nagagawa yun? Hindi ko nagawa yun. Kaya nga siya pangarap ko yun, malagay. Hindi nangyari sa akin kasi nakikita yung mga nabibillboard, di ba? Pero yung kasikatan ko, di ako nalagay sa billboard eh. Pero naman nalagay ka sa kung di ako nagkakamali parang mga tansan ba ng soft drinks? Meron na tayo kasi... may promo na ng isang soft drinks, yung mukha nyo pag binuksan mo. Di ba, nung bata tayo, naghahanap tayo ng mukha. Atoy ko to! Ay, hindi si atoy ko. Sumikat yung poster na yun eh. May poster kami doon. Mga first 5 kami na nasa Tansan. Hindi ko makalimutan yun. Hindi pa... Iniipon namin. Kasi ngayon naman, kaya lumaki ang endorsement sa tingin ko. Kasi nung araw, ang TV, limited lang sa Metro Manila. Now it's all over. Yeah. Even, may social media pa ngayon, may social media. Kaya ang endorsement ngayon, mas malaki. Pero kamusta ang sweldo mo as a PBA player noon? I can even buy a house like this. Oh. 1975, 4,000 pesos. Uniform lahat, 4,000 pesos. 4,000, we signed a 4-year contract. 75, 76, 77, 78. 4,000. Para magkaroon ka ng extra money, pag nananalo kayo, pupunta ka sa factory kay Mr. Danny Floro. Boss, may bonus. Ikaw pa hihingi. Okay. Then, 70. Pero bago mag-78, Manny Paner, nag-sign siya ng 8,000. Kami 4,000. Siya nakapag-sign ng 8,000. Siyempre, nakasign siya 8,000. Siya 8, kami 4, di pwede. Kaya pagdating ng 70, another 4 years, 8,000. Kala mo, ang laki na ng 8,000, Baka anong value na noon? Ngayon, yung 8,000 yun. Kasi ako kino-compute ko yun sa 1978, magkano ang dollar? Naku, hindi ko 12? 14? Hindi ko alam, Something like that. Something like that. Di ba? So, mataas din. Kahit paano. Compared to sa ordinaryong nagtatrabaho, mas mataas pa din. Pero,
hindi lang kasing taas ngayon. Kasi ngayon, may sumisweldo 1 million isang buwan Oo, yung mga PBA player ngayon, di ba? Actually, sinasabi sa papel, may players, may restricted na hanggang 400, 350 lang yata. Still, laki pa rin. Pero ang alam ko, may sumisweldo ng 1 million. Pero, yun ang sinasabi. Monthly niya yun, ha? Monthly niya. Yung iba, hindi pwedeng makita sa papel. Okay. Kasi may ganun. Yun ang chismis ko. Chismis lang, ha? Ah. Pero, at that time, yung basketball lang talaga ang pinaglilibangan ng mga tao eh. Wala pa naman ganitong... Walang social media nun. Walang social media, saka ang TV mo hanggang dito lang talaga. Sabi ko nung araw, pag may Crispa Toyota ang laro, parang natatahimik ang Metro Manila. Parang Pacquiao fight, gano'n? Yes. Pag may ticket ka, definitely, you will rush to Araneta to see the game. Pag wala kang ticket, pag may TV ka sa bahay, uuwi ka para manood ng TV sa bahay. O wala kang man TV, mangangapit bahay ka para makapanood. Dito to yun. People are telling, sinasabi sa amin eh. Yung mga nahuli sa kalsada at nasa appliance center, nandun sila sa harap ng appliance centers. Nanonood. Ito yun. Kinikwento sa amin eh. Tahimik, walang crime. Saka martial law nun, di ba? Oo, martial. Kaya ganun, parang ganun. Eh, yun, ang dami. Ang dami ng iba mapaglilibangan eh, di ba? Hindi katulad nung araw. Eh, sabi nga nila, bakit ang PBA kukunti nanonood din? Eh, kasi, ba't pa ako bine-blame ko sa traffic eh. Mula here, going to Araneta, kulang-kulang 1 oras. Eh, nung araw, siguro 15 minutes nandun na ako, di ba? But yung traffic, tapos may convenient naman live mo na makikita sa TV mo. Eh, ang TV nga, pwede ka malaki, white screen, di ba? Nung araw ang TV kasi... Madami ng libangan masyado ngayon. Marami. Diba? Na-dilute na rin pati yung market. mga bata, video games, di ba? Video games, kaya Wala na, kaya, iba na talaga. No? Pero, actually, ang daming magagaling na player ngayon sa PBA. Because ako, I can say, because nag-evolve ang practices ng skill training. Nung araw, sabi ko nga, maybe it's just at the back of my mind, kung yung training ngayon, at nagawa ko yung training ngayon, baka malakas din kami. Mas magaling pa din kami. Parang naglalaro lang sa isip ko. Kasi ngayon, nung araw nga, pag nag-behind the back ka ng dribble, nagagalit ang coach eh. Yabang mo naman, nagpapasikat ka eh. Eh, di niya alam mo yun pala. Weapon din yun. Pwede mo iwasan yun. Kasi, pero nung nag-PBA na ako, pinag-aralan ko yun. Pero nung araw, hindi ka pwede mag-behind the back na bibit-bitin mo. Kailan mo, itatapikin ko muna sa likod, kukunin ko siya, tatapikin ko rin sa harap. Pakuha. Ngayon, pwede mo nang idiretso eh. Pinapayagan. Dami na rin mga nagbago, no? Maraming nagbago. Nung araw, pag nagdi-dribble ka, itong bola, dapat dito lang ang bola mo. Eh ngayon, nandito eh, pwede, pinapayagan eh. Nagagano nila eh. Kaya, saka mas maraming yung moves na tinuturo. Mas marami. Ilang taong ka rin nag-retire ka ng basketball? 38. 38 ka na 38. Actually, kung hindi ako na-sleep this, I'm still good for 2 to 3 years. Kasi hindi naman ako abuso eh. Saka kasi love ko yung basketball eh. Hindi naman ako nag-abuso, saka regular akong nag-workout. Running talaga. Kasi kailan malakas ang hininga mo eh. Malakas ang lungs mo. Kasi pag hinihingal ko, lahat it will go down. Hindi ka makaka-shoot, hindi ka maiiwan ka. Bago mo nakilala si ma'am, sino mga naging girlfriend mo sa showbiz, aside from Alona? Wala, si Alona. Siya lang talaga? Kasi bantay sarado ko, hindi ako makapag-girlfriend. Hindi, then, champion kami, nagkaroon kami ng Crispa Special. Produced by Hil Balaguer.
si Hil Balaguer, dati pa sa GMA7 siya. Tapos also kay 13, kay Joe Quirino. Pero nag-produce siya ng Chris Pie Special. Kaming mga player, pinagsayaw niya kami. Tapos sila yung asawa ko, ballet dancer kasi yun eh. Kaya saka, nagpe-perform din siya kay Tita Conching Sonico sa Hilton Hotel nung araw. Sa Met, saka sa Met Theater. Anong sinayaw niyo? Hindi ko nagbalik. Hindi naman, no? Modern. Siya kapartner mo? Hindi pa siya ang kapartner ko. May kapartner ako na best friend niya. Okay. Ang kapartner ng asawa ko noon at that time, si Philip Cesar. Sumayaw lang kami doon sa Crispin. Hanggang may rehearsal, tapos may nag-total show, tapos lumalabas kami in a group, we go out in a group, we go discoing, kasi nung araw, disco ang tawag. Disco. Hindi bar, di ba? Disco. Paano na-develop yung ano yun, yung samahan? Wala, yun, masarap lang kakwentuhan. Siguro, importante yung pag-aasa ko, yung nakakausap mo ng tama di ba? Yun sa intelligent ko, sa intelligent. Pero mas intelligent asawa ko kaysa sa akin. Kaya lang ginaguide na lang niya ako, di ba? Ilang years na kayo mag-asawa? 44. Wow. Since tandaan itong bahay na to, 44 years. And you got married at what age? 28? Bata pa rin, no? Kahit pa 28, yeah. I'm now 73. Di nga. Wow! Galing magdala, I'm happy to announce it. I'm happy to announce it. Wala sa itsura. I'm happy. Really, I'm happy. Saka yung kutis mo ang ganda. Hindi yung wala ka mga wrinkles. Wala namang ginagawa. Anong regimen mo? Wala talaga? None. Swerte lang siguro ako. I play golf twice a week. Yan. Naaarawan ako. Dapat, di ba? Madali nang magkulubot. Pero siguro, dahil din sa Asian blood, Chinese blood, meron kasing... Hindi ka ba nahihirapan na mag-acting? Galing ka sa basketball, wala ka na ba experience? Sa basketball, may acting din eh. Talaga? Pag tinamagan ko, nga, no? Aray! Huwag ka muna tatayo. Huwag ka muna, kunyari, masakit. Yung pala, no? Pwede. Actually, ngayon ko lang i-share, parang, when I was still sa probinsya, may kabarkada ako na classmate. May-ari siya ng dalawang sinihan. Kaya ako, labas-pasok ko doon sa sinihan na yun nang walang bayad. Hindi ko kailangan kasi barkada. Kaya may na manunod. Parang pumasok lang sa isip ko nung bata ako. Sana mapanood ko din sarili ko dyan. Kaya tuwan-tuwa ako. So, anong pakiramdam nung napapanood mo na yung sarili mo? Sa movies? Natutuwa ako. Di ba? Siyempre. Kasi, di ba, it's a dream, di ba? Kaya, ang dream ko yung malagi mo ako sa billboard, yun ang hindi nangyari. Mangyayari yan. Kaya mo nang gawin niya ngayon sa Batang Quiapo. Actually, lumabas ako dun sa Probinsyano. Ano role mo? Pero, drug dealer din ako. At that time... pwede ka na ngayon. Di ba si Mr. Wu bumalik na? Pwede kang drug dealer ko, actually, may istorya yan eh. Dapat yun, ako yun, mas malaking head ako ng drug dealer doon sa probinsyano. Kaya lang I was doing Pusong Ligaw. Pusong Ligaw. Oo. Actually, my first movie, I will tell you, dapat kay Erap. Umayo ako. Dahil? Parang, hindi pa ako ready. I don't have the guts yet to do. Kaya lang, even before Uhaw na Bulaklak Part 2. Pero hindi ko pa feel. Kaya umayaw ako. Even binigyan pa ako ni Erap ng fight instructor? Oo, fight instructor to train. Pero umayaw ako. Si FPJ, hindi mo na usually, FPJ, mga 3 puro guest.
Guest ka kay FPJ. Guest. Yung kay silang dalawa ni Billiard. Efren Bata. Oo. Guest kami. Ako kasama ko si Yoyong Martinez saka si Rico Puno. Tapos, yun, may isang tsuper ng taxi. Lahat kami players. Na puro kami driver ng taxi, puro suntukan. Pero ako, ang akin, kasi binibigyan lang kasi Ganun-ganun ka lang. Kaya ka lang. puro kung-fu style nila. Kung fu. Ako, kasi Chinese. kung fu. Si Yoyong Martires, anong team niya noon? San Miguel, Royal San True Miguel. Orange. San Miguel. Mas later na siya na pumasok. Mas nauna kayo. Hindi, si Sabay niyo Yoyong. Nauna sa akin si Yoyong. Nauna yun? Mas nauna sa akin. Yoyong is, namatay si Yoyong this year lang. 77 na. I'm 78, 4 years older na. Naging ka-close mo rin yun, si Yoyong? Medyo. Medyo. Pero hindi close na close kasi San Miguel siya eh. Pero nagkasama kami sa council, city council ng Pasig. Si Yoyong pinakamahabang politiko sa Pasig. 9 years councilor, nag-9 years ng vice mayor, nag-9 years uli ng councilor. Siya talaga. Si Kuya Ipe ay papasok sa politika, no? Gusto niya. So he's running for senator. Ikaw naman, ayaw mo na pumasok ng politika. Bakit? Masakit sa ulo eh. Ha? Nakailang terms ka as councilor? 3 terms. 3 terms, okay. First term, number 1 councilor. Third term, number 2 na lang ako. Tapos 2010, bumalik ako, natalo na ako. Bakit ako natalo? Bahala sila sa buhay. Yun ba ang reason kaya ayaw mo nang bumalik? Bakit? Bakit ayaw No mo? permanent friends, no permanent enemy, only common interest. Saka hindi ko kaya intriga. Mahirap. Saka ayaw ko maging walking ATM. Public servant ka eh. Ganun kasama talaga yun. Pero kinaya mo sa 3 termino, di ba? kinaya. Na-disappoint ka lang talaga. So, na-disappoint. somewhere along the way, may nangyaring hindi maganda. Doon. So, nilaglag ka dyan. Parang gano'n? May parang naglaglag sa'yo? Feeling ko. Ha? Feeling ko. Hindi ako dapat matalo nun. Para galing ka sa 1, tapos 2, 3 years. Yung 3 years, hindi naman ako nagpabaya eh. Tuloy-tuloy. Kasi alam ko, babalik ko ang 2010. 2009, 2008, laman ako ng mga barangay. Laman ako ng patay. Laman ako ng birthday. Di ba? Umiikot ako. Kasi ayaw ko makalimutan nila ako. Kaya nga, yung malapit na election ng 2010, sinasabi na nga nila ng mga ibang barangay captain, Toy, kausapin mo si ganito. Ayaw ko magbanggit ng pangalan. Kausapin mo. Parang may nangyayaring hindi maganda. Kung man, hindi ako makapaniwala dahil sabi ko, wala akong pinakitang hindi maganda. Naging mabuting kaibigan ako. Kaya nga dapat masama ako dun sa textbook ni Sarah eh. Kaibigan, di ba? May nilalabas sa akin na kaibigan. Di joke, kidding aside. Kaya nung parang mayaw na ako kasi, di ba? Kasi parang nakitaan lang yatang may pagka-ambisyoso rin to. Hindi pa nawawala, di ba? Baka naman Saka sa mga konsyal, nakala mo kaibigan mo, hindi rin. Kasi along the way, pabaliktad. Makakalaban ka rin nila eh. Di ba? Sa posisyon na sa susunod eh. Kaya hindi na. So, nabalitaan ng iba na binalak mong umangat, mag-vice or there may was mayor. a time na magtatapos yung term ng vice mayor, si Vice Mayor Bernardo, magtatapos yung term niya. Nung magtatapos term niya, pinulong kami ng mga konsehal ng mayor na tinanong, sino sa inyong gustong mag-vice mayor? I'm going to my second term. Di ba?
ang dapat lang pala sumagot doon, yung mga mag-e-ending ng third termer na consular kasi wala silang pupunta bago sila. Pero ako, nasa going second term, tumaas na yung kamay ko. Ako gusto ko mag-vice. Okay. Hindi pala maganda yun. Ikaw naman nagtaas o meron na iba? May iba yung mga third termer na Ikaw yung, ending. Ako ang hindi. Tapos, iba dating noon sa kanila. pinalabas kaming yung mga gusto, nagbotohan sila, ang nanalo si Yoyong. Okay. Kasi Yoyong, third ending ang term niya. Kaya siya ang naging... Kasi Siya at pinatakbo. that time, pag sino kasama sa grupo ni Enteng, mananalo. Pag tinuro niya. At that time. Yun ang binubulong ng tao sa akin. Everywhere I go. Kasi mag-vice ka na, hinog ka na, mag-vice ka na. Siyempre di, ako naman, sinisigaw ng tao di ba? No good pala yun. Dapat let them decide on your fate. Depende rin siguro sa di ba? Sa administrasyon. Depende. Kaya lang napilitan yung pamilya ko, suportahan din ako magpolitiko. At that time, kagustuhan ko. Pero yung natalo ako, parang kinausap na nila ako na, Dad, tama na, di ba? Ayaw rin ng family ko. Ayaw rin nila. What are you busy with now? I'm busy with, I'm managing a poultry. Oh, okay. I'm partner of the poultry. It's not totally mine naman. Somebody up there is a good person who helped me put up the poultry. Kailan yung tinayo yan, yung poultry na yan? 2019. 2019. During the pandemic? During the pandemic. Wow. Before pandemic, nabili namin yung lote. Tapos, kinausap ko yun ng mayor kung pwede kaming, even before buying the property, humingi muna kami ng go signal sa mayor na pwede. Kasi very sensitive yun sa tao. Nung nag-go si mayor, binili ko yung lote. Tapos inayos ko lahat. Permit, lahat, everything. From the scratch, tinayo ko yung poultry. 4 buildings, 4 tunnel buildings. Gano'ng kalaki yung lupa? We started with 2 hectares. Now, siyempre, yung mga karatig lote namin na nangangailangan siguro para wala na silang naharang namin, wala silang access na doon sa mga property. Binenta na lang sa amin. Kaya binili na naman. Ganda na kwento ng buhay mo. buhay Very ko. colorful. Pero, lahat yata ng aspeto ng ng mga parang kumbaga iba-ibang layers ng career ang pinasok mo. From basketball player, naging artista, naging politiko, now businessman. Actually, nagawa mo lahat. May isa pa ako na hindi nakwento. Ano? Yung nagpipelikula ako, nagbebenta ako ng corrugated boxes. Ano yun? Yung lalagyan ng mga sigarilyo, lalagyan ng sabon, lalagyan ng mga shampoo, yung corrugated boxes. Nung nag-retired ako, yung kaeskwela ko, nagtatrabaho siya doon as ahente ng corrugated boxes. Yung pelikula naman, di talaga ano lang yun pang on the side, kagustuhan lang Siyempre, meron ka man naipon na pera sa paglalaro ng basketball, mauubos din yun. Tama. Kasi, di ba, kung ang expenses mo every month is 50,000, biglang mawawala yun, di ba? Na, saan ka kukunin? Di, maghahanap ka ibang at that time, ang daming pinasok ng trabaho, negosyo. Pero yung negosyo pala, pag hindi ka nakatutok, kasi ang daming kasikatan ko, maraming, sosyo tayo, nag-tailoring ako, nagganito ako, hanggang, nung araw, 50,000, malaki di ba? 50,000, tailoring kami, nawala. Wala, hindi masenso. Kasi pala, talaga, kaya ngayon, pag yung mga players, nagtanong sa akin, Coach, anong magandang gawin? Magninegosyo ka? Huwag ka magnegosyo habang naglalaro ka basketball. Buy property. Yan. Buy property. Buy property. Buy property. Because? Kasi yung property, nag-a-appreciate. Di ba? Pag yung negosyo,
pag hindi ka nagabantay, mawawala yan. Ang negosyo kailangan parang bata na alagaan mo hanggang lumaki. Pag yung negosyo, pinagkatiwala mo lang sa kaibigan mo at sa partner mo, wala. Marami. Nagpalaisdaan pa ako eh. Wala rin. Wala din. Oo. Pero so far, at least yung poultry mo is doing great. kasi nakatutok ako doon. Tutok ka talaga. Nakatutok na ako doon. Yung corrugated boxes, nakuha ko ng magandang account. Alam mo, mas malaki pa kinikita ko doon kaysa sa paglaro ko ng basketball. Kumisyon ako ng 200,000 doon eh. Sa ahente ng corrugated boxes. All the people, I went telling them, they're looking down at me at that time. Kasi I'll go out to the mga company. Kakatok ako sa purchaser. They'll may tanong, ba't ka nagtitinda ng... Sabi ko, ano masama dito? Malinis to. Naghahanap buhay ako, di ba? Pinagtiyaga ko yun. Nag-umpisa ako sa 6,000 pesos allowance for gasoline ng company hanggang kumikita ng 200 to 250,000 a month. A month? Wow. 90 to 97. Bakit ka huminto? Napasok ko sa politika eh. Ayun na. Hindi, kasi at that time, nag-change na yun. Company namin ay na hindi kami masyadong naka-adapt kaagad doon sa internet. Ang nangyari, ang pagbebentahan ng boxes through internet na wala ng human intervention. Nagbago na. Kasi dati, pagka crispapan ka at purchaser ka, nakakapasok ako. Madali sa akin. Let's say, may bago kang produkto, kailan nila bagong boxes. Ako agad na bibigyan ng pagkakataon, i-develop ko yung box para sa produkto yun. Di dumalaki ang ko. Pagka maniwala ka, may isang company hindi ako pinapasok. Dahil? Siguro Toyota pa din. Baka nga. Somewhere in Pasong Tamo, hindi ako pinapasok. Pero yung Tank Philippines, napasok ko yun. Saka yung yung determination mo to sell talaga, no? Then, nakaipon ako ng milyon from selling corrugated boxes. Nilaban ko sa politika. Pero ang lesson na matututunan sa'yo is kahit na kilala ka na ng mga tao, willing ka pa rin na magpakumbaba para sa negosyo, para sa ikabubuhay mo. Yun ang importante. Yung pamilya ko eh. Oo, hindi mo dapat, hindi dapat manaig yung pride, no? Kasi yun nga tingin ko din, may mga ibang players na nababalitaan natin, nagta-tricycle na lang daw, nagtitinda ng balot. Kasi siguro, hindi nakayanan ng pride hanggang dumating dun sa ako hindi. Basta isip ko, wala akong ginagawang masama, hindi ako naagrabyadong tao. Gagawin ko para lang sa pamilya ko. And then, I'm glad na ako ang head ng Philippine Legend Foundation, PBA Legend Foundation. Ako ang head ngayon nun. Now we have a small amount na kami ang tumutulong doon sa mga dating PBA players na naglaro ng supposed to be, ang program pa namin is nung naglaro ng 1975 hanggang 1990s. Kasi ito na yung matatanda, ito na medyo kailangan ng konting tulong. Kaya pag humingin tulong, kami yung grupo namin, ako, si Alan, si Patrimonio, si Jojo Lastimosa, si Ed Cordero. Kami yung 5 na active dito. Yun sa PBA Legend Foundation. Kaya hindi masama yung inabot ko. Na nag-umpisa ako bilang basketball player. Disente naman yung bahay ko, di ba? Parang masasabi kong hindi naman
success story na rin ako kasi galing naman din ako sa ordinaryong. Ang parents ko ay naghahanap buhay lang, may tindahan sa Daet, di ba? Pero naitaguyod kami, mag-aral. Pero I think nalagpasan ko yun. Yun sa naibigay ng pamilya. Happy ako. Kaya proud ako na itong na-achieve ko. Kaya it's time na rin na makatulong ka dun sa iba. Makatulong. Hindi pwede puro akin lang, hindi pwede. Kaya makatulong. Tatanungin mo, sino man natulungan, hindi ko magsasabi. Ayaw kong... Sa iyo na lang yun. Sa akin. Sa amin na lang yun. Ayaw kong ipa sa social media. I don't even post na tinulungan ko sila. Ayaw ko. Kasi, sarili kong ano lang yun. Na ayaw ko nang malaman pa ng ibang tao na ganun ang kalagayan ng taong yun. Thank you. Thank you so much. Atoy ko, isang magandang ehemplo ng tao. Thank you, no? thank you. Thank you, boss. Thank you so much for sharing your story. Isang malaking karangalan para makausap si Mr. Julius Babaw. Ay, thank you. The honor is ours po. Thank you. Thank you. Thank you. Hi there, teammates! Thank you so much sa pagbisita sa aking channel. Napaka-special ng aking interview ngayon. Siya po ay nagsimula bilang isang model, naging beauty queen, naging isang magaling na actress, at ngayon ay mompreneur na rin. Higit sa lahat, siya ang wife and the wind beneath the wings ng patikan at magaling na aktor na si Ricardo Cepeda. Ngayon, sa vlog na ito, ikilalanin natin mabuti si Miss Marina Benipayo. Sunshine, hindi ito si Tomas yan. Medyo tough yan. Ayan. Ayan na guys. So, ang mga alaga nila, minention ni Ricardo dun sa vlog ni Papu. Ito sino to? Tomas. Si Tomas. Bakit Tomas? Na-tom ka. Yun pala. Kasi ito, Ricardo, nasa ilalim ng ng mesa. Ayan. Ay, mesa. Sino? Mesa, sasakyan. Si Fred. Ayan, Papu. And si Sunshine. Fred and Sunshine. Sunshine! Parang Meet Your Garden. Ayan, si Fred. Mahilig sa camera, artista. Yan si Fred. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.